naka-record na. Yeah. Welcome po sa akin. Ano po? Yan. Welcome po sa aming page with Preach Christ Crucified. Narito po kami para mag-share ng gospel sa inyo. Ang topic po natin ngayon ay kung bakit hindi pwedeng paghiwalayin ang cross kay Kristo at si Kristo from the cross. Narito po sa atin ngayon si Ate Ivy Salestre, ang kapartner ko po sa pag-share ng gospel. Welcome po, Ninang Ivy. Yes, hello, good afternoon everyone. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataon na makapagpahayag ng kanyang salita. We preach Christ crucified. Ang aming pong ipapahayag ay si Kristo at ang kamatayan niya sa krus. Actually po, itong term na ito, we preach Christ crucified, hindi po ito galing sa amin. Ito po mismo ay isinulat, sinabi, no, ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verses 22 to 23. Puntahan po natin 'yon at basahin. Sabi po dito, 1 Corinthians chapter 1 verse 22, ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. So sinasabi po dito na ang hinahanap ng mga Hudyo noon and even this time, kung merong himala. So ibig sabihin, kapag isang grupo maraming ginagawang himala, tunay yun. Nasa kanila ang Diyos. So, yun ang kanilang batayan. Ang mga Griego naman daw po ay naghahanap sila ng mga nagpapahayag na matatalino, no? Magagaling magpahayag ng salita ng Diyos. Pero sabi po dito ni Pablo, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus. But we preach Christ crucified. So, makikita natin dito na si Apostle Paul ay hindi siya nananangan sa mga himala. Hindi yun yung batayan ng kanyang pananampalataya. At yun din yung nais niya na hindi rin ang mga himala o ang karunungan ng taga-pahayag ang maging batayan ng ating pananampalataya, kundi si Kristo at ang kamatayan niya sa krus. Actually, yun din yung sinasabi niya sa verse 17. No, same chapter ng verse 17, no, 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Sabi dito, sapagkat isinugo ako ni Kristo hindi upang magbautismo. No. Ang bautismo po is just a representative of the church activities. Sabi ni Paul, hindi yan yung rason kung bakit ako tinawag. No, hindi mag-conduct ng mga church activities at isa na dito ang pagbabautismo. Sabi niya, kundi upang mangaral ng magandang balita. So ito yung pinaka-focus, the gospel, magandang balita. Hindi sa pamamagitan ng mahusay na pagtalumpati at karunungan ng tao, nang sa gayon ay hindi mawalan ng kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo sa krus. So uulitin po natin. So ito po yung layunin ni Paul, no, why he preached Christ crucified. Dahil nais niya na ang maging batayan o pundasyon ng pananampalataya ng mga tao ay hindi sa ano pa man na activity o tao kundi kay Kristo at sa kamatayan niya sa krus. Kasi po dito, sabi dito, ang message of the cross ay stumbling block para sa mga Hudyo. Paano siya naging stumbling block sa mga Hudyo? Kasi base po dito sa Deuteronomy 21 verse 23, sabi dito, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Si Jesus, binitay sa kahoy. Kaya ang paningin ng mga Hudyo, si Jesus, sinumpa ng Diyos, sinner. Kaya sa isip nila, paano naging si Jesus, ang Kristo, ang tagapagligtas, ang Mesiyas, na sinner nga siya? Kaya sa isip nila, itong pagkamatay ni Jesus sa cross, stumbling block.
Yeah, that's right. Pero hindi po nila alam na sinasabi mismo ni Paul na ang ginawa ni Kristo sa krus ay hindi lamang ah, nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kundi matrabaho nito yung mga espiritual na pangangailangan natin, especially in matters concerning the power of sin. No? So iisa-isahin po natin 'yan mamaya na ang katagumpayan ni Kristo sa krus ay hindi lamang nagdulot ng ating buhay na walang hanggan, kundi ang katagumpayan na din natin sa kapangyarihan ng kasalanan, no? Sa hatak ng ating makasariling laman and even sa impluwensya ng mundo at sa panggugulo at pang-aatake ng dyablo. Ngayon, bakit ito katitisuran sa atin? Dahil iniisip natin na kaya naman natin na mapagtagumpayan ng mga espiritual na kalabanan natin na to, no? Na hindi tayo naniniwala na yung kamatayan ni Kristo sa krus, ito ang nagapi sa mga espiritual na bagay na naghahadlang sa ating paglakad bilang mga Kristiyano. That's why it becomes a stumbling block. Parang na-offend sila na, ha, yung kamatayan ni Kristo, ang dahilan para managumpay ako. Eh, paano na yung ginagawa ko para sa Panginoon? Paano na yung mga spiritual disciplines ko? No? Na binibless naman ng Panginoon. So, mamaya pag-uusapan natin yon. And, ikaw ba, meron kang Siguro po, ang hindi po naintindihan ng mga Hudyo, itong sinabi ni Paul, malinaw na sinabi ni Paul dito sa Galatians 3:13 na si Kristo ay ginawang curse, hindi siya sinumpa. Kasi para isumpa ng Diyos ang isang tao, kailangan magkasala siya, mm, di ba? Pero si Jesus, sinless perfect. Kaya mayong rason ang Diyos para isumpa siya. Dahil dumating siya bilang substitute natin as last Adam or second man, ginawa siyang curse, hindi siya sinumpa, kundi ginawang curse. Magkaiba po yun. mm, that's right. Sinumpa siya o ginawa siyang sumpa all on our behalf. Amen. Para matanggal yung sumpa ng kasalanan sa buhay natin. Amen po. Ngayon, why do we preach Christ crucified? Why not Christ only? No? When we say na why not Christ only, we speak of the person, no, of Christ. Who is Christ? The Son of God, the Son of the living God. He is God and He is the Son of the living God. And He also had the virgin birth. No? Ibig sabihin, ipinanganak siya na hindi bunga ng union ni Joseph at ni Mary. Otherwise, mamanahin na rin yung sin nature na minana Sinito. natin kila Adam and Eve, di ba? And what else? Jesus lived a sinless, perfect life, kagaya na nga ng sinabi mo kanina. He performed a lot of miracles, taught a lot of teachings, no, and he healed a lot of people who are sick and dying. Kaya lang, kung eto lang yung ipapahayag natin patungkol kay Kristo, at dito tayo mag-stop at hindi natin ipapahayag ang kanyang kamatayan sa krus, wala po tayong kaligtasan. Di ba? Dahil sabi nga sa Hebrews 9:22, ano nga yung nasa Hebrews 9:22? Kung walang pag-alay ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Amen. Kung wala daw pag-aalay o pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. That's why we preach Christ crucified. Of course, itong mga nasabi ko about Christ, it is very important, no, that He lived a sinless life on our behalf. Pero kung dun lamang tayo magtatapos, we are still in our sin, no? Wala tayong katagumpayan sa kapangyarihan ng kasalanan at paghaharian pa rin tayo. Wala tayong buhay na walang hanggan kung hindi namatay si Kristo. At hindi rin makakatanggap ng buhay na walang hanggan yung mga tao na hindi rin napapahayagan, no, ng kamatayan ni Kristo. That's why we preach Christ crucified. Very important, no? Na actually yun ang pinaka-purpose kung bakit si Kristo nabuhay dito sa mundo. It's to die on that rugged cross.
Sige po. Ate Ivy, pwede ka na po mag-proceed kung nayo mo. Okay. No. So, um, ano ba yung mga, why do we preach Christ crucified? Ano ba yung mga benefits, no? Uulitin ko po, when we preach Christ crucified, we are not talking about Wooden cross. the wooden cross, or he is still dead until now, or he is still hanging on the cross. Hindi po yan yung ibig sabihin namin. Christ died once, no? Isang beses siya namatay, and it was 2,000 years ago, pero yung benepisyo, yung kapangyarihan ng binayaran ni Kristo, nagpapatuloy until now, at kailangan natin yung maranasan. Ano ba yung sinasabi ng salita ng Diyos na benepisyo o katagumpayan ni Kristo para sa atin? Unang-una po, about sa kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan. In matters concerning our daily walk. No? So, nasaan po yan? Basahin po natin ang Romans 6, verse 6. No? Romans 6:6. Sabi po dito, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. So, ang pinag-uusapan po dito ay yung lumang pagkatao. No? Dating pagkatao na kailangan daw maipako or naipako na nakasama niya. Bakit? Ano yung kailangan na maganap para or kailangan maganap sa atin sa pagkapako ng ating lumang pagkatao? Sabi dito, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. So iba po ang lumang pagkatao sa makasalanang pagkatao. Ang sinasabi po ditong makasalanang pagkatao ay yung sin nature na minana natin when Adam and Eve fell into sin. Ito yung sin nature, naturalesang pagkakasala na kahit sa mga batang maliliit, no, nagmamanifest ito. Hindi natin kailangang turuan ng bata na magsinungaling, no? Kusa silang magsisinungaling dahil iyon ang naturalesa nila. Yun din yung namana nila at nating lahat, itong makasalanang pagkatao. Sabi dito, upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao. Papaano? Ulitin natin, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus. So, ito yung kaparaanan. Para daw mamatay ang ating makasalanang pagkatao to deal with our sin nature. At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So, malinaw na sinasabi ni Paul na ang kausap niya dito ay yung mga Roman Christians, no? Yung mga Christians na taga-Roma na talagang nag-aalipin. We are subject to the slavery of sin, even tinanggap na natin si Kristo, no? Especially kapag ang ating pananampalataya upang mapagtagumpayan natin ang sin nature wala sa ginawa ni Kristo kundi nasa ginagawa natin. No? So dito malinaw na sinasabi ng salita ng Panginoon na upang daw magkaroon tayo ng kamatayan o hindi na tayo mapasunod ng makasalanang pagkatao o ang sin nature, kailangan ng ating pananampalataya ay naandoon sa ginawa ni Kristo sa krus. No? So that is why we preach Christ crucified. Dahil marami po sa mga Kristiyano ngayon, bagamat of course alam nila na sila ay mga anak ng Diyos, no? They have eternal life. Pero bakit marami sa mga Kristiyano ngayon ang lupaypay? No? Ang iba depressed, no? Ang iba nagpapatuloy sa kasalanan, hindi alam kung paano magkakaroon ng katagumpayan. Pero dito sinasabi ni Paul na ito yung kaparaanan. Ang kamatayan ni Kristo sa krus, kamatayan din ng ating lumang pagkatao, no? Na pinaghaharian ng
sin nature o ng naturalesang pagkasala. So, this is the way, ito yung kaparaanan para daw hindi na yung kasalanan ang magpasunod sa atin, kundi ang Espiritu Santo. Christian, nawala yung audio mo. Ay, nakamute. Sa po digdi, sa King James, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Ibig sabihin, sa Romans 6 chapter 6, malinaw na sinabi dito ni Paul, na sa magitan ng kamatayan ni Jesus, tig-break niya yung power of sin or yung sin nature. So, kung hindi namatay si Jesus sa cross, hanggang ngayon, wala tayong kalayaan sa kasalanan. That's right. Yeah, and we are still in our sin, no? And we will be, yes, we are saved, but we will be miserably saved. Kumbaga, no? Kaya nga sabi ni Jesus, I have come that they might have life and have it more abundantly. Naparito daw si Kristo sa mundo, no? Para magkaroon daw tayo ng buhay na walang hanggan and have it more abundantly. Pag sinabi pong abundant life, ito po yung klaseng buhay na hindi pinaghaharian ng kasalanan. At hindi lamang po ng kasalanan, meron din pong naghahari sa buhay natin na separate from the sin nature, and that is the flesh, no? Ang ating makasariling pagkatao, laman. Pag sinabing laman, ito yung mga sarili nating kaisipan, kakayahan, no, kaparaanan na hindi ayon sa kalooban at kaparaanan ng ating Panginoong Diyos. And even si Abraham, no, nahulog sa kaparaanan, makasariling or sariling kaparaanan niya. Meron sa kanyang pangako ang Panginoon. What was the promise of God to Abraham? Sabi niya, I will make you a great nation. And para maganap 'yan, bibigyan kita ng anak. No? Pero nakalipas ng maraming taon, 100 years old na siya, 90 years old na si Sarah, pero wala pa silang anak. Ngayon, sabi ni Abraham or sabi ni Sarah, siguro hindi naman talaga sa pamamagitan ko. Siguro sa pamamagitan ng aking maid na si Hagar. So, yun nga. So, ito yung bunga ng sarili nilang kaisipan at kaparaanan, na hindi sila naghihintay sa kapangyarihan at kaparaanan ng Panginoon. So, nailuwal sino? Si Ismael. Di ba? Ngayon, si Ismael, sino si Ismael? He is the father of the Arab nations na since then until now, talagang kinakalaban, ginigera ang Israel. So, ganun, no? Kapag aasa tayo sa sarili nating mga kaparaanan, talagang merong major consequence na pagdadaanan tayo. Kung si Abraham, the father of faith, ay nahulog sa kanyang laman, sariling kaparaanan, tayo pa kaya? That's why ano ba yung ibinibigay na kaparaanan ng Panginoon para mapagtagumpayan natin ang hatak ng ating laman, ng ating mga sariling kaparaanan? Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon? Galatians 5:24, pakibasa na Christian. Galatians 5. Yeah, Galatians 5:24. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lust. Amen. That's right. Sabi dito, yung mga na kay Kristo o nakipag-isa daw kay Kristo, naipako na ang kanilang laman. So, ibig sabihin, wala po talagang ibinibigay na kaparaanan ang salita ng Panginoon. No, we cannot we cannot improve our flesh. No? Hindi natin kayang baguhin ang ating kaisipan, no? Kailangan itong ipako. It has to be crucified. No? Gaya ni yes. Ismael, kasi si Ismael po baga is typology of the sin nature, 'di ba? Hindi pwedeng magsama si Ismael tapos si Isaac, kaya kailangan
i-cast out, palayasin si Ishmael, 'di ba? Sa Galatian, sabi doon si Ishmael ay typology ng old nature natin or sin nature. That's why, yun nga, pinalaya si Ismael. Ganon din tayo. The old nature has to be eradicated. It has to die. And sabi ni Jesus, hindi nyo yan kayang patayin, no? The Hindi wisdom pwedeng of God, ano, Christian? hindi po pwedeng i-improve kasi walang pag-asa, corrupted nga, 'di ba? Yeah, we are totally depraved. Total depravity of man. Hindi natin kayang i-improve ang sarili natin para masunod natin ang salita ng Diyos at ang kalooban ng Diyos. Sabi ng Panginoon, hindi ninyo kaya katulad ng isang leopardo na hindi niya kayang tanggalin ang kanyang batik o ng isang Ethiopian na taga-Africa, no, na sobrang itim, hindi niya daw kayang paputiin ang kanyang balat. Sabi ng Panginoon, kayo rin, hindi nyo rin kayang mabago. Hindi nyo rin kayang mapagtagumpayan ang pang-aalipin ng kasalanan. That's why sabi ni Jesus, eto, mamamatay ako sa krus dahil ang kamatayan ko ay kamatayan nyo rin sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang katagumpayan ko sa krus ay katagumpayan nyo rin sa kapangyarihan ng kasalanan. So, we are not talking about eternal life here. No? We are talking about our daily living. Amen? So, very important na maunawaan po natin ito. At hindi lamang po ang katagumpayan sa laman, no? Sinasabi rin po sa salita ng Panginoon na kapag tayo rin po ay nagkakaroon ng impluwensya, no, ng mga makamundong bagay, if the worldly things influence us, anong sabi saan yun? Sa James 4:4. Anong sabi sa James 4:4? Friendship of this world is enmity against God. Diba? So, ibig sabihin, kung tatanggapin natin yung mga kaparaanan, yung mga bagay na ibinibigay ng mundo para masolusyonan ang problema natin, mga pangangailangan natin, or how we live our Christian life, or magawa ang ating ministeryo. Kasi may ino-offer din ng mundo eh. Pero sabi ng Panginoon, meron din akong kaparaanan. Meron din akong wisdom. And so, salungat yun sa kaparaanan ng Panginoon, and that makes us His enemy. Di ba? So, of course, we cannot afford to be God's enemies. Amen? That's why, meron ding ino-offer ang salita ng Panginoon para mapagtagumpayan natin yung impluwensya ng mundo sa ating buhay Kristiyano at sa ating paglilingkod sa Panginoon. Anong sabi niya sa Galatians 6:14? Ang ipinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan nito ang mundo ito'y patay na para sa akin at ako na may patay na rin sa mundo. So, ito yung talagang, sabi nga ni Jesus, bagamat kung maaalala natin, nung ibinibigay na ni Jesus sa kanyang mga disipulo na, di ba ipinahayag ng Diyos Ama kay Pedro kung sino si Kristo. Sabi ni Pedro, you are the Son of God. You are the Son of the living God. Ngayon, simula daw noon, sinasabi niya na, pinapahayag niya na sa mga disciples that He will also die. He will go to Jerusalem and suffer many sufferings and die on the cross and to rise again on the third day. Pero anong sabi ni Pedro? Anong sabi ni Pedro? Sabi niya, hindi ko hahayaan na mamatay ka sa krus. But Jesus rebuked him. No? Kasi sabi niya, eto yung kaparaanan para matanggal din ang impluwensya ng mundo. Kasi sabi dito ni Paul, sa pamamagitan nito ang mundo, ang kamatayan daw ni Kristo,
sa pamamagitan daw ng kamatayan ni Kristo sa krus, magkakaroon tayo ng kalayaan, no, sa impluwensya at kaparaanan ng mundo. Because otherwise, um, talagang ma-impluwensyahan tayo, mapapasunod tayo ng mga sistema, the worldly systems sa ating pamumuhay Kristyano. Salungat po ang sinasabi ng mundo sa sinasabi ng salita ng Panginoon. That's why, kapag nakikita po natin, no, na inaayon natin ang ating buhay. Meron po akong napakinggan, isang ministeryo, sabi niya, alam niyo ba kung bakit ang ating mga worship songs ngayon ay parang rock songs na din, no? Para daw maraming mga kabataan ang maingganyo na pumasok sa church at maging Kristiyano. Ngayon, ito ba yung sinasabi ng salita ng Panginoon? Kaparaanan po ito ng mundo kasi alam naman nila, alam naman natin na maraming kabataan ang nanghumaling sa mga worldly concerts na rock music, no? So ginagamit na din ang mga maraming churches ngayon. So ngayon, kung yan ang gagamitin mo to bring people to Christ, anong sabi ng Panginoon? You are God's enemy. Kalaban ka ng Panginoon sa kanyang kaparaanan. Taliwas, no? Taliwas tayo sa kaparaanan ng Panginoon. That's why we preach Christ crucified. No? Dahil upang matulungan tayo na magkaroon ng katagumpayan laban sa impluwensya ng mundo, upang hindi tayo mabahiran ng mga bagay na nasa mundong ito. Dahil meron ding nais ipagawa sa atin. Merong kaparaanan. Sabi ng salita ng Panginoon, ang kaparaanan natin mas mababa. Ang kaparaanan ng Panginoon mas mataas, no? Kaysa sa kaparaanan natin. At ang kaisipan niya lalong mas higit na mataas sa ating mga kaisipan. And so, para hindi natin masunod yung ating mga kaisipan at kaparaanan, it has to be crucified. So, mangyayari yon kapag ang ating pananampalataya ay naandoon sa katagumpayan ni Kristo sa krus. So, ikaw, Christian, sabi daw, ma-off na daw po tayo. Siguro 10 minutes na lang. Apronta na lang po. Tapos, base po doon sa binanggit mo kanina, yung senaryo tungkol kay Jesus tapos kay Peter, di ba? Nanampalataya si Peter na si Jesus talaga ang Son of God. Nanampalataya siya na siya ang Kristo, ang pinagsabi sa Old Testament. Pero hindi siya naniwala doon sa gagawin ni Jesus na kamatayan sa cross. Kaya ang sabi ni Jesus tungkol kay Peter, "Get behind me, Satan. You are an offense to me. For you are not mindful of the things of God, but the things of men." Ibig sabihin, lahat ng paniniwala na hindi naka-anchor sa cross of Christ ay offense kay Jesus. At hindi ito things of God, but things of men. That's right. Bigyan natin yan ng example. Yung sinabi mo kanina na lahat ng paniniwala na hindi nakabase sa katagumpayan ni Kristo sa krus. Okay, bigyan natin yan. Halimbawa, naniniwala tayo na masusolusyonan ang problema natin sa kasalanan sa pamamagitan ng, halimbawa, reverse psychology. No? Bawa, sasabihan mo lang, ay hindi naman ito, mabait naman tong batang ito eh. Hindi naman ito, kabaliktaran ng mabait. Ang hirap ng Tagalog. Masungit, yan. Masama, oo, hindi yun masama, masunurin yan. So kung i-reverse psychology, kung naandun ang ating paniniwala, no, at hindi sa kamatayan ni Kristo para i-deal ang sin nature sa bata na nagmamanifest, no? He is manifesting sin, no? Ibig sabihin,
We are on offense to Christ. No, offended sa atin si Kristo. Bakit? Pinapawalang halaga mo ba yung kamatayan ko sa krus? Mm. Kaya umaasa ka sa reverse psychology mo? Or another example na dinadaan mo sa spiritual disciplines mo na para Mm. mapagtagumpayan mo ang kasalanan, you are fasting, no? Nagfa-fast ka ng maraming oras. No, you are reading your Bible, bagamat very important. If the Lord tells us to fast, we have to fast, no? We have to devote our time in reading, in praying, in worshiping the Lord, no, in our daily living. Pero kung yun na yung ginagamit mong basihan, batayan, doon na nakapundasyon ng iyong pananampalataya at hindi na doon sa kamatayan ni Kristo to deal with your sin problem. Anong sabi? Ni-rebuke, di ba? You are an offense to me. So we also offend Christ. Kasi sabi ni Kristo, ginawa ko na nga sa krus Mm. napagtagumpayan ko na nga ang kapangyarihan ng kasalanan sa krus para sa iyo. Anong gagawin mo? Mananampalataya ka, for without faith, 'di ba? It is impossible to please God. To please God the Father through the mighty moving of the Holy Spirit para palayain ka sa kasalanan na gumagapos sa iyo, bakit umaasa ka sa kaparaanan mo?